nagbubunga ng sagana. Ito ang puntong ipinapaabot sa atin ng ating banal na pagbasa. Pakiyoko sandali ang iyong ulo bilang pagpapahayag ng ating pagpapakumbaba habang mihiling tayo ng kapatawaran sa mga makatao nating pagkukulang.
natin ang ating Panginoon at ganap na pagsamba ang ialay natin sa Kanya sa pamamagitan nitong banal na misa. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami ay maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubasub siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye, matuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Ang sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus
na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Nagtakaan lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba't ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing gapos sa mga punong saserdote? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay sa pakikinig sa mabuting balita ng kaligtasan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Purihin natin at sambahin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa mabuting balitang ipinahayag sa atin. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Magandang hapon po, minsan pa. Good afternoon. At sa ating banal na pagdiriwang ngayon, narinig natin ang isang napakagandang original na version. No? It's a original gospel version according ayon po kay San Marcos. Di ba na banggit ko nun sa inyo, sa apat na evangelista, si San Marcos ang pinakaunang nagsulat, pangalawa si San Mateo, pangatlo si San Lucas, pinakahuli si San Juan. Kaya nga po mapapansin sa ating mga ebanghelyo na kung kay San Marcos ang pinag-uusapan, napakaikli lang, ilang kapitulo lang, chapters ang sa kanya, tapos humaba nga yung kay San Mateo dahil nga malibasan ng opya siya kay San Marcos, dinagdagan pa niya, at gayon din naman si San Lucas, sigit na mahaba dahil nga po nangopya siya hindi kay San Marcos kundi kay San Mateo, tigit pa niyang hinabaan. Kaya po ganun yung pangyayari. Kay San Juan naman kakaiba. Kakaiba yung pananalita o sariling kasulatan niya. Kaya sabi ko napakaganda ng ating pagbasa dahil nga ito ay hango mismo sa original na pagsulat ni San Marcos na nagsasabing ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas. At ang maganda dito, sabi pa po niya, ang sumasampalataya, pakinggan niyo po ito, magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Nakakita na po kayo ng demonyo? Nakakita na po ba kayo ng demonyo? Uy! Hindi nyo ko nakikita? Naalala ko yung house blessing sa unang destino ko sa Angeles. Alam ko na, ikwento ko na yata ito. Anyway, nagpunta sa kumbento, sa malaking simbahan, ang nanay, sabi sa sekretarya, nagmamadali, gusto raw ipa-bless yung bahay kasi nga raw may nakikita, parang may masamang espiritu, may demonyo in short, may masamang espiritu. Typical naman yun, di ba? Typical naman yun sa mga natin sa mga pag nagpapa-bless ng bahay. Gusto tiran natin yung bahay, na-bless muna para makasigurong yun nga, mawala yung mga demonyo, masamang espiritu. Yun ang dahilan ng nanay. Nagkataon, ako yung nakatok ang pari doon. Ganun na nga, nagpunta kami, ay sinasabi nung nanay habang nasa sasakyan kami, kinukwento niya yung mga masamang espiritu nagpapakita o nararamdaman niya. Pagdating sa bahay, dinatnan ko yung dalawang anak na babae at bago blessing, nagkwentuhan sandali habang nagbibihis ako, habang sinusot ko to sa tana, totoo bang may demonyo, masamang espiritu dyan sa bahay nyo? Sasagot-sagot ng isang bata, isang anak. Kapag wala po yung nanay namin, wala ang demonyo, sabi niya. Kapag daw wala yung nanay nila, wala yung multo. Ang ibig sabihin, simple, nakakatuwa, kwento barbero, pero totoo, true story. Oo nga naman, kaya naman natin palayasin ng demonyo. Kaya natin palayasin ng demonyo sa makapangyarihang ngalan ng ating Panginoong Kristo. At makikita natin sa huling talata ng ating pagbasa, hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay sa pamamagitan nga, sabi, sa pakikinig
sa banal na salita ng Panginoon Kristo. Everything happens through the word of Christ. The powerful word of Christ. Mangyayaring lahat ng mga iyan. Alam niyo po, ang dulo ng ating banal na pagbasa ngayon, kapistahan ng pagbabalik loob ni San Pablo, no? Kapistahan ng pagbabalik loob ni San Pablo. Ang pinakabuod po ng ating banal na pagbasa, wala nang iba kundi yung magiging makapangyarihan ang binyagan, ang sumasampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa banal na aral at salita ng ating Panginoon Kristo. Madam, thank you. Lagi ka yung pagbabasa mo. Yeah, you always make it a point that you understand it. Maganda dun at hindi mo lang naintindihan, kundi talagang alam mo, talagang you feel it. Nakikiisa ka doon sa pagbasa. Narinig po natin ang pagbasa na napakaganda. Oo, napakalinaw sinabi ng ating Panginoon kay Ananias na puntahan mo siya. Eh, sira ulo yun eh. Kaya nga, Saulo, ito po yung pangalang bago naging Pablo. No? Kaya nga Saulo sa akin bago naging Pablo, yung S ibig sabihin sira. Kaya Saulo, Siraulo. Yung gano'n, para sa akin. Kaya nga nasabi ko, Siraulo yun eh. Dati, parang ako. Hanggang ngayon naman eh. Oo. At naging Pablo siya dahil nga sa pagbabalik niya loob. 360 degrees po. Nung dati ang balbal, Kapampangan, Megiyang banal. Yeah, that's the best description. Dating siraulo, balbal. Balbal, basag. Basag ang pula niyan eh, para sa itlog. Balbal niya maluto, ngara, tama. Pumapatay siya siya yung, anong trabaho niya, yung sa Hapon, yung pag tinuro pag Pinoy ka, Pilipino ka, makapili. Ganyan po trabaho ni Saulo. Ganyan trabaho ni Saulo. Ang daming namatay dahil sa kanya. Ang dami niya pinapatay sa ibang pananalita. Mula sa kalokohan, nauwi sa kabanalan. Bakit? Bigla na lang po ba? Biglaan ba ang pagbabago niya? Masasabi natin, oo, sa pamamagitan lamang ng pagpapakita, pagpapahayag, at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Nagpahayag sa Kanya ang Diyos Ama. Hindi niya nakikita. Nagbulag-bulagan kasi hindi naman po talaga, for the benefit of the doubt, nabulag siya, pero hindi naman talaga siya nabulag. Ang ating banal na pagbasa ayon sa kasulatan ng mga apostol ay yung po bang nakakakita siya, pero bulag siya sa katotohanan. Bulag siya sa katotohanan na totoo, tunay at buhay ang Diyos Ama. At kailan po nangyari ang pagbabago yun? Nangyari ang pagbabago yun nang ipatong ni Ananias ang kamay niya. Kaya nga sabi, biglang may nahulog na parang taliskis ng isda, yung contact lens, kumbaga, may nahulog. Ibig sabihin, kaya hindi siya makakita, may sagabal, may hadlang, may takip. May takip. Mga kapatid, sa buhay natin may mga pagkakataon na tayo nalulungkot. At ang lungkot, dulot ay luha. Luha na kapag may gilid gilid na yung luha sa ating mata, malinaw ba ang ating paningin? Pag may luha tayo sa mata,
Malinaw po ba ang ating paningin? Malabo. Gaya ni Pablo. Gaya ni Pablo. May lungkot ang buhay niya. Meron. Ang kalungkutan ng buhay niya ay galing doon sa hindi na niya kilala kung sino siya. And no one even bothered to help him. Ni isa walang alaman, nagkaplano o nagka-intention na tulungan siya. Sa buhay natin, ika nga ng isang awit, alisin mo lang, punasan mo ang luha sa mata, at malinaw kang makakakita. Pagtitiwala at ganap na pagtanggap sa kalooban ng Diyos Ama. Oo, may problema ka. Oo, may problema ka. Pero hindi nangangahulugan ang problemang ito, hindi nangangahulugan ang problemang ito, ang dulot sa iyo ay pagkasira. Hindi. Sige, iyak ka. Pero huwag kang manatiling umiiyak. Ka magmukmuk, kisulok, nganapin. Kapag nasa sulok ka lang, nakamukmok, luha na luha, malalabuan tayo sa pagtingin at paningin sa kalooban ng ating Diyos Ama. Alam niyo po ba mayroon dalawang uri ng kabutihan? There are two kinds of gratitude, yung kabutihan. Una, kabutihan nating magbigay. Meron tayong kabutihang magbigay. Pero ang isa pong kabutihan, isang mukha ng kabutihan, yung may kabutihan tayong tumanggap. Inuulit ko. May kabutihang magbigay, pero meron din kabutihang tumanggap. Heto si San Pablo. Yung kabutihan niyang tumanggap, yun yung una. At ito ang panawagan sa atin. Nasabi ko nga, ang matabang lupa, habi ko ang matabang lupa, nagbubunga ng sagana. Opo, sa ating banal na kapistahan ngayon sa kanyang pagbabalik loob, ala namang ibang pinagmulan kundi, oo, ang kabutihang ng Diyos Ama na ibigay niya ang kanyang banal na aral, ang banal na salita sa pamamagitan ni Pablo. Pero hindi lamang po ang kabutihan ng Diyos Ama ang pinag-uusapan dito, kundi kabutihan din naman ni San Pablo na tumanggap sa kabutihan ng Diyos Ama. Amen? Ang kabutihan tumanggap ng biyaya ng Diyos Ama. Ang pinag-uusapan natin dito. We're not talking about God's grace. Ala pong problema yan. Laging nandyan ang biyaya ng Diyos. Laging buhay ang biyaya ng Diyos. 100% hindi sapat ang pananalitang ito, 100% kung biyaya niya sa atin ang pinag-uusapan. Kaya nga po sabi ko, ang tunay na pinag-uusapan dito, makagagawa tayo ng mga himala, mapapaalis natin ang mga demonyo, sa mga inaalihan nito, kaya natin talunin ang anumang kasamaan, kahit daraw humawak tayo, huwag kayong hahawak. Sa literal, ibig sabihin, hindi ka mapapahamak. Yun lang po sinasabi, hindi ka mapapahamak. Na kapag kahit na anumang may problema ka, may luha ka, may mga pasanin sa buhay, may sakit ka, may alalahanin, may mga bagay na hindi mo naintindihan sa iyong pagkatao, sa iyong sitwasyon sa buhay, ang pinag-uusapan, mga kapatid, tanggapin mo ang biyaya. Tanggapin mo ang salita niya. Ito ang isang kabutihang ipinapaalala sa bawat isa sa atin ngayong kapistahan ng pagbabalik loob ni Pablo. Mayapya at sobraya kaganakaing apong Ginoo. Ita mo. Kung sabihin na natin, kung mayroong 100% kabutihan na ipinagkakaloob ang Diyos Ama, ang pinag-uusapan po tayong tumatanggap sa biyaya ito. Ibang
pag-isip natin, tinatanggap ba natin yung pag-isip niya? Do you think how God thinks? Yeah. Yung kalooban natin, nagiging kalooban na niya. O yung kalooban niya, nagiging kalooban na natin. Yung kagustuhan niya, nagiging kagustuhan na rin natin. Yung kabutihan niya at kagandahan ng kanyang kalooban ay nagiging kabutihan at kagandahan na rin ng ating kalooban. Minsan nabubulag tayo, sabi ko nga, nabubulag tayo. Kahit hindi natin mapalaya sa mga demonyo, hindi natin mapalayas ang masamang espiritu, hindi natin mapalayas ang pag-aalala, hindi natin mapalayas ang pag-isip ng masama, hindi natin mapalayas ang pananalita kung minsan dulot ay galing sa galit, hindi natin napapalayas ang halimbawa pananalitang hindi o nakakasakit, lalo na sa mga mahal sa buhay. Mga kapatid, nanggagaling at nakaugat na lahat sa pinag-uusapan natin ngayon kung paano natin tinatanggap ang banal na kalooban ng Diyos Ama. Tandaan niyo po ito. Dalawang klase ang kabutihan. Ano po yung isang kabutihan? Kabutihang magbigay. Pero meron po pangalawa, kabutihang tumanggap. Ating tanggapin ng buong pananampalataya ang mga biyaya ng Diyos. Kasiguraduhan, hindi ka mapapahamak. Kasiguraduhan, mayroon kang kaligtasan. Kasiguraduhan, ang lahat ng mga bagay na hihilingin mo, sabi nga, seek ye first the kingdom of God. And after seeking the kingdom of God, ano mangyayari? All these things shall be added unto you. Lahat ay maipagkakaloob sa iyo. Ang mahalaga, tayo ni San Pablo, tanggapin, matuto tayo tumanggap sa kanyang banal na kalooban. Nasisiguro ko po kayo, dito pala sa lupa, madarama na natin ang kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang hapon minsan pa sa inyo lahat. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Palakpakan natin ang kabutihan at kagandahan loob ng ating Diyos Ama. Magsitayo kayo, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit pa natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama at ang ating itutugon, ipakita mo sa amin ang iyong liwanag, Panginoon. Ipakita mo sa amin ang iyong liwanag, Panginoon. Maging saksi nawa ng kapakumbabaan, katarungan, pagbabahaginan, at pagkandili ang simbahang katolika at ang lahat ng kanyang mga anak, upang higit na maging matatag ang pananatili ng alaala at buhay ni Jesus sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ipakita mo sa amin ang iyong liwanag, Panginoon. Tumugon nawa ang lahat ng sektor ng lipunan ng pananawagang maging tapat, mapagkalinga at makatao, upang
matagal nang magmithing pag-unlad sa materyal at espiritu na kalagayan ng ating bayan ay atin ang tamasahin ngayon. Manalangin tayo. Ipakita mo sa amin ang iyong liwanag, Panginoon. Malutas nawa sa tahimik na paraan ang mga alitan at di pagkakasundo ng mga mamamayan at mga bayan, upang hindi muling dumanak ang dugo ng mga bata at ng mga sibilyang walang malay, upang kamtin natin ang isang bayang nananatili sa kapayapaan. Manalangin tayo. Ipakita mo sa amin ang iyong liwanag, Panginoon. Lubos nawa nating pagnilayan ang banal na kasulatan na makakatulong sa atin upang lakas loob tayong makisangkot sa mga gawaing kaaya-aya sa mata ng Diyos at kapakinabangan sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ipakita mo sa amin ang iyong liwanag, Panginoon. Mapagmahal na Ama, hindi maitatago ang pananabik ng aming mga puso sa pagdating ng iyong anak. Turuan at tulungan mo po kaming at higit gawing pang mabuti at mabait. Hindi lamang sa pagbibigay, kundi maging mabuti at mabait sa pagtanggap sa lahat ng iyong banal na kagustuhan sa iyong kalooban. Upang sa aming sarili pagkatao, tunay at ganap na naming maramdaman ang pagliligtas na iyong inialay para sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak na aming Panginoong Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Mga Panginoon. kapatid, pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap ng pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiaw ito papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, Ama. Pinaghati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanya pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Isang mukha ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos ay ang pag-amin sa ating mga pagkukulang. Isang mukha ng kabaitan nating tanggapin ang kanyang banal na kaloob
ay ang pagiging malinis sa personal nating pamumuhay. Ama, sa mga pagkakataong lagi nila kami humihingi na para bang nagpapahayag ng pinapahayag ang sa Diyos na mahirap kausapin, pasensya ka na, maawa ka sa amin. Pagdapatin mo pa rin kami makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa iyo. Kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang kanyang mananampalataya at mga tunay na anak, tumawag tayo sa kanya sa pamamagitan ng dasal naman ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kapayapaan. Kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Panginoon Kristo. Hindi natin mararamdaman ang kanyang pagliligtas hanggat hindi natin siya tinatanggap bilang ating Panginoon, bilang ating Kristo, bilang ating tagapagligtas. Hindi natin siya may pamimigay kung hindi muna natin siya tatanggapin bilang ating Panginoong sinasamba. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan at dugo ng Panginoon Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab na sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago pala ang huli pagbabasbas, yung kasi magkakaroon na po tayo ng 6 o'clock Mass sa Novena Mass tuwing Miyerkules sa sentro dahil patapos na rin yung simbahan natin, wala nang ganong storbo. I-adjust po natin yung misa natin dito. Pwede alas 5 lang madaling araw o alas 5 lang hapon. Okay lang ba yung pero tingnan natin, no, okay lang ba yan, Apo Konsing? 5 o'clock in the afternoon? Oo. So, for ganun na muna yung natin, schedule natin. Kasi nga po, yung 6 o'clock yung ilalagay natin doon sa sentro natin. Okay? Amen? Amen. Tsaka po pala, nakita ko itong pangit na nasa harapan. Hindi ko po lolo yan, kuya ko yan. Panganay namin, nagbabakasyon siya. Welcome. Opo. Kuya ko po yan. Huwag kayong mag-alala. Oo. Manalangin tayo. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin niyo na ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng ating Panginoon Kristo. Salamat